Isang dalagang nagsisikap para maabot ang kanyang pangarap. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, pangarap na magkaroon ng magandang karera at matulungan ang kanyang pamilya na makaahon sa hirap ng buhay. Pangarap na pilit niyang inaabot sa kabila ng maraming kakulangan at kabi-kabilang pagsubok. Marami-rami na rin siyang tiniis at nalampas ang mga problema. Subalit sa isang iglap, ang nasabing pangarap na ito ni Mariniel Galliano ay naglahong lahat. Dahil natagpuan ang wala ng buhay niyang katawan sa isang masukal na bahagi ng damuhan sa tabing ilog ng Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan noong Sabado ng April 18, 2026. Kasama sa 4 na suspect na inaresto sa rape with homicide case. Arestado ang bahagi na ito ng Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan ay nababalutan ng makakapal na damo at wala kang makikitang kabahayan dahil sa parte na ito ng ilog. Ang buong paligid na ito ay lumulubog sa tubig lalo na sa tag-ulan. Sa tag-araw naman ay nababalutan ito ng mga malalagong damo gaya ng talahib at nakakalungkot din dahil nagmistulang tapunan na ito ng basura ng mga residente doon. Madilim din sa lugar paggabi at walang tawang nagpupunta dito lalo na nga sa gabi. Hindi rin makikita ang nangyayari sa area dahil sa napapalibutan ng paligid ng matataas na pader o flood wall. Tinayo ang nasabing pader para pigilan ang tubig mula sa ilog na manalasa sa kabahayan ng mga mamamayan doon. Nakakalungkot nga lang dahil ang lugar na ito din ang nakasaksi sa masakit na sinapit ng 16 years old na si Mariniel Galliano o mas kilala ng marami sa tawag na Mariel. Una nang nakatanggap ng report ang tanggapan ng Bustos Municipal Police Station tungkol sa pagkawala ng 16 years old na dalagang si Mariniel Galliano. Ayon sa report, ay napagalitan ito ng ama noong gabi ng April 11, 2026, dahilan para umalis ng bahay ang dalaga. Mula nang umalis ay hindi na ito umuwi pa sa kanila. Dahil sa salaysay na ito ng pamilya, una nang nakitang anggulo ng mga pulis na maaaring naglayas lang ang dalaga. Nangako naman ang pamunuan ng Bustos Municipal Police Station na tutulong sa pamilya sa paghahanap, lalo na at babae ito at wala pa sa kanyang hustong gulang. Katuwang ang mga pulis, barangay officials at mga kaibigan, kakilala at pamilya ay nagsimula silang hanapin si Mariel. Mabilis na kumalat ang kanyang larawan sa social media kasama ng mga panawagang kung sino ang maaaring nakakaalam kung saan ito nagpunta. Maliban dito ay nagpaprint din sila ng mga larawan ni Mariel na siyang tulong-tulong nilang ipinamigay sa mga tao. Idinikit sa mga poste, pader at mga gusali. Nagbabaka sakali ang lahat na may makakita nito at magbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Mariel. Lumipas ang isang araw, 2, 3, 4 hanggang sa sumapit ang April 18, 2026. Nang wala pa ring matanggap na impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dalaga ay nagdesisyon na ang pamilya na hanapin ito sa masusukal na lugar sa Bustos. Hindi kaila sa lahat ang mga kabi-kabilang krimen na naganap sa Bulacan at karamihan ang mga biktima ay mga kababaihan. Masakit man ay kinailangan nilang ikonsidera na maaaring naging biktima na ang dalaga ng isang karumal-dumal na pangyayari. Kaya naman sinuyod nila ang masukal na area sa tabing ilog sa paligid ng Barangay Poblasyon. Di pa man nagtatagal ang paghahanap na magawi ang ama ng biktima sa masukal na bahagi ng damuhan sa Purok 1. Sa malalagong talahib ay doon nito nakita ang wala ng buhay na katawan ng kanyang anak na nasa stage of decomposition na at may bahagi ng katawan ng biktima ang nasunog. Dahil dito ay agad silang tumawag sa mga tauhan ng Bustos Municipal Police Station na agad namang nagtungo sa area kasama na ang grupo ng Scene of the Crime Operatives. Gabi na nang makita ang katawan ni Mariel at madilim na ang paligid. Ang dating kaso lamang ng nawawalang dalaga, isa na ngayong kaso ng brutal na pagpatay. Agad na bumuo ang grupo ng Special Investigation Task Group para tumutok sa kaso ng pagkamatay ni Mariniel Galliano. Sa isinagawang follow-up investigation at batay na rin sa pahayag ng isang saksi, ay unang naaresto ang isang construction worker na 27 years old na residente din ng Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan. Sa pagkakaaresto sa suspect ay nagkaroon ng breakthrough ang PNP.
Dahil nang maaresto ito, ay kusang loob itong umamin sa kanyang naging partisipasyon sa krimen at ilan pang impormasyon ang ibinigay nito na gumulat sa lahat. Ayon kasi sa sinumpaang salaysay ng 27 years old na suspect ay hindi lamang siya ang salarin. Sa halip ay 3 pang kalalakihan ang sinabi nitong kasama niyang gumahasa at pumatay sa biktima. Pero ang nakakalungkot at nakakagulat sa lahat, ang itinuro nitong mastermind at ang siya umanong unang gumalaw sa dalaga ay walang iba kundi ang sarili nitong ama. Ang lalaking una ring nag-report ng kanyang pagkawala. Ang lalaking lumuluha at humihingi ng tulong dahil nawawala ang kanyang anak ay ang siyang itinuturong utak ng lahat. Dahil sa salaysay na ito ng suspect ay walang sinayang na oras ang tauhan ng Bustos Municipal Police Station at agad silang nagsagawa ng manhunt operation. April 20, 2026 at exactly 48 hours ay naaresto nila ang 3 pang suspect na ang magkapatid na sila alias Juan at Carlo at ang 40 years old na ama ng biktima. Ang 4 na suspect ay pawang mga residente din ng Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan kung saan nakatira ang biktima. Base sa report, ang 3 ay pawang kaibigan ng ama ng biktima. Ang 2 sa mga suspect ay nakatira lamang sa kabilang baryo, bagamat hindi na sila ibang tao sa pamilya. Dahil sa may pagkakataon din na nagtutungo ito sa bahay ng biktima, kasama ang haligi ng kanilang tahanan. Ang 4 ay nasa kamay na ngayon ng Bustos Municipal Police Station at sinampahan na din ng kasong paggagahasa at pagpatay sa Office of the Provincial Prosecutor ng Malolos City, Bulacan. Maliban dito, ang 4 ay sasailalim din sa ilang mga test dahil malaki ang posibilidad na ang mga ito ay gumagamit ng illegal na gamot. Base sa salaysay ng 27 years old na construction worker, noong April 11 ay magkakasama silang 4 na gumamit ng pinagbabawal na gamot. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay na sila. Pero pagsapit ng dapit hapon ay nagkita ulit silang 4 at ayon sa kanyang salaysay ay niyaya siya ng 3 sa isang madilim na bahagi ng lote. Dito na niya nakita ang dalaga na duguan at humihinga pa. Sinabi pa umano sa kanya ng isa sa mga kasama na total nandito ka na rin, ay ikaw naman. Itinuro din niya na ang mismong ama ng biktima ang pumatay dito at ang unang gumahasa. Lumalabas sa report na ng gabi ng April 11, 2026, matapos na palayasin ng anak na si Mariel ay umalis din ng bahay ang ama nito na si Daniel. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa na susundan nito ang kanilang anak at may balak itong masama. At sa salaysay ng isa sa mga suspect ay ito pa ang unang gumahasa sa biktima. Si Mariel ay panganay sa 4 na magkakapatid. 3 silang mga babae at ang bunso nilang kapatid na lalaki. Matagal ng problema ng ina nila ang kanilang papa dahil sa ugali nito at sa kanyang mga bisyo. Subalit, tinitiis nito lahat iyon para sa kanyang mga anak. Subalit sino mag-aakala na ito din ang walang hiyang papatay sa kanilang panganay. Walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanyang sariling anak, kaya naman isa lang ang sigaw ng mga taong nagmamahal kay Mariel na sana ay mabulok na ito sa kulungan. Hindi ito ang unang beses na may nakitang katawan sa bahagi na ito ng ilog ng Bustos, Bulacan. Kaya naman hiling ng mga residente na lagyan na ang area ng mga street lights at CCTV camera. Sinisi pa nga ng ilan ang pangyayari dahil sa mataas na flood wall na nakapaligid sa lugar. Dahilan kasi para ma-isolate ang area na ito at gawing tapunan ng basura at katawan ng tao. Wala din naman umanong naitutulong ang nasabing flood wall dahil sa tuwing tataas ang tubig ay nakukulong ang tubig ulan sa loob ng flood wall. Dahilan kaya mas nagiging maputik doon at bumabaha. Kaya naman panawagan nila na tanggalin na lamang muli ang flood wall o kaya naman ay lagyan ng mga ilaw at CCTV sa lugar at araw-araw din na paikutan sa mga tanod ng barangay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.